Hello. Good afternoon. Good afternoon sa akin. I'm not certain sa mga makakanood nito kung ano oras na sa inyo. But magandang araw sa inyong lahat. It's been a while, actually, na nag-record ako. If you can see, namamaga pa yung mata ko. Well, I just realized na I want to share this sa mga tao na pinagdadaanan din yung pinagdadaanan ko. I just recently moved sa Seychelles. It's a very cute small island. Well, way back 2019, nung nasa Oman ako, and then this time nandito na ako sa Munting Island. So, from Desierto, ngayon nandito ako sa isla. Bakit nga ba ako nag-record? I was like thinking na i-share sa inyo kung gaano ako ka-blessed, I could say. Sobra akong na-overwhelm actually nung paglipat ko dito. Masyadong malungkot, walang kaibigan, panibagong mga tao na pakikisamahan. Lahat bago para sa akin. Pero sabi nga nila, change is good. Sometimes you need to step out sa comfort zone mo, which is tama naman. Masyado lang siguro ako nasanay dun sa 6 years na routine ko sa Oman. Na kabuo ako ng pamilya or mga kaibigan na itinuring kong mga kaibigan. Or pamilya, sorry. So, pagising ko ngayong umaga, sobrang bigat ng pakiramdam ko. Sobra. Feeling ko parang pasan-pasan ko yung buong mundo. And then, I decided na let me turn on the television. So, to my surprise, si Pastor Peter yung mag-preach. And yung tema ng pinanonood ko is, if feeling mo walang purpose yung buhay mo, anong dapat mong gawin? Then worship God. Very timely naman talaga yung mensahe. Andun din yung si Prophet Elijah na mag-isa lang siya. And then afterwards, parang kaaway niya buong nasyon. Pero si God, tumayo siya. Tumayo siya in the sense of, imagine for thousands of soldiers against sa isang tao. But you have this Almighty God who will save you. That's more than enough. That's more than enough. So, and na-realize ko is, it's okay to be alone. It's okay na may mga tao na they will turn their back to you. It's okay. Ang hindi okay is to keep it sa sarili mo. You need to surrender. You need to learn how to surrender things. Because you might think sometimes life is unfair. Life is short, yes. But it's not unfair. It's our perspective or how you look at it. Because God is always fair. Hindi niya ibibigay yung battle sa mga taong hindi kayang maalpasan yon. At minsan din naman talaga tayo yung gumagawa ng paraan para maranasan natin yung mga bagay. Minsan kasi binibigyan na tayo ng signs ni Lord na, anak, hindi para sa iyo yan. But we try to push things
wherein na hindi naman dapat. So, yeah, yun yung take away ko dun sa napanood ko kanina, and I just want really to share with everyone na surrender.